Natawa ng mahina si Sinaya nang marinig ang sinabi ni Alexander. Ako? Interesado sa'yo? Hindi ba pwedeng asawa ko na paimbestiga sa'yo? Sabi nga sa nabasa kong libro ni Zon Chu, Know thyself, know thy enemy, 1,000 battles, 1,000 victories. Ikaw ang kalaban ng asawa ko, kung kaya't normal lang naman na paimbestigahan ka namin, hindi ba? Napakibit-balikan si Alexander, saka natahimik. Negosyante ka rin, Mr. Monte Carlo. Alam kong naintindihan mo ang sinasabi ko. Isa pa, kilala ka bilang magaling at matalino at respetadong negosyante, hindi ba? Ang mga Monte Carlo din ay kilala sa mga mabubuting pamilya sa buong mundo. Kung kaya't nagtataka ako kung bakit kinakalaban mo kami. Wala nga kaming atraso sa'yo. Wala kaming naaalalang may utang sa'yo. Sabi ni Zenaya habang nakahawak ang isang kamay sa baba at tinitigan si Alexander. Unless may nagutos sa iyong isang tao para gawin ito, patuloy pa ni Zenaya. Napasyandal ang babae sa upuan at pinag-cross ang dalawang hita. Sa pagbalik mo dito sa Pilipinas, ang una mong kinita ay si Kendricks Ford. Pagkatapos noon, ay ilang beses ka nang nanghimasok sa pamilya namin. Una, pumunta ka sa ospital ko. Kasunod naman nun ay ang pagpunta mo sa kumpanya ng asawa ko. Talagang obvious na obvious at malinaw pa sa sikat ng araw na meron kang gagawing masama sa amin ng asawa ko. Ngunit ginagawa mo to para kay Kendricks Ford, tama? Walang naging reaksyon si Alexander sa sinabi ni Sinaya. Kinuha lamang ng lalaki ang isang tasang kape na nasa harapan niya at hinigop yon. Kanina pa siya napapamura sa kanyang isipan dahil sa pinagsasabi ng babae. Talagang lahat ng sinasabi nito ay may punto at totoo. Napakagaling at napakahusay. Nalaman nitong mahalagang clues base lamang sa obserbasyon. Tinitigan niyang babae at napatango. Sumilay din ang ngiti sa kanyang labi. Sabihin mo pang lahat na nalalaman mo. Napangisi si Sinaya na marinig ang sinabi ng lalaki. Alam kasi nito na tamang lahat na sinasabi. Sa pangalawang pagkikita natin, yung nasa ospital ako, nahalata ko nagpapanggap kang nilalandi ako. Hawak-hawak mo noon ang ulo, subalit biglang lumapit sa atin si Kendricks Ford, na sobrang galit na galit ang ekspresyon. Doon pa lang, nahiwagaan na ako sa inyong dalawa. At nang makita kong reaksyon mo, napangisi ka lamang na para bang kilala mong lalaki at pinagtitripan mo lang. At nang makita mong reaksyon ni Kendricks ay bigla ka na lamang umalis para bang nakuha mo ng rason kung bakit ka naroon. Kung tutuusin, alam kong hindi ka naman magiging interesado sa akin. Dahil alam natin at alam na nakararami na sobrang loyal mo sa namayapa mong asawa. I am sorry for bringing her up. May her soul rest in peace. Napahinga ng malalim si Sinaya tiningnan ang reaksyon ni Alexander. Sandaling nanlambot ang mukha nito kung kaya't alam niyang totoo ang sinasabi niya. Kaya nga, nagtataka ako kung bakit nung nasa ospital ay lumapit ka sa akin na para bang nilalandi ako. Dahil ba yon kay Kendricks Ford? Tinitest mo ba siya kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita kang malapit sa akin? Kinuha ni Zinaya ang kanyang tas at marahang hinigop ang kape na nasa loob. Hinintay niyang sumagot ang lalaki ngunit wala man lang siya nakuhang ni isang salita dito. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Doon ko lang napagtanto na mukhang kalaban mo rin si Kendricks Ford. Ngunit napipilitan ka lang dahil may hawak siyang alas na napaka-importante sa'yo. Kung kaya't hindi ka nangahas na saktan siya. Alam kong makapangyarihan ka, Mr. Monte Carlo, at kayang-kayang burahin sa mundong isang tao. Ngunit bakit hindi mo ginawang bagay na yon kay Kendricks Ford? Sino nga ba naman ang lalaking yon? Isang psychiatrist, doktor at wala pang napapatunayan sa mundo. Kumpara sa'yo. Isa pa, pinaimbestigahan mo rin ang lalaki at nalaman mong sa ospital ko siya nagtatrabaho. At nang malaman mong kahinaan niya, which is me, dahil nakita mo nga kung paano mag-alala si Kendrick sa akin, ay agad kang umalis sa ospital at balak itong i-blackmail din, tama? Subalit nakakatawa lang. Bakit nga ba sa parking lot ng ospital pa kayo nag-away? Tuloy kitang-kita sa CCTV ang nangyari sa inyo. Nakita ko kung paano mo siya pinagsusuntok habang may sinasabi siya sa'yo. Sa puntong yun,
May tsansa ka ng patayin to. Subalit ano bang ginawa mo? Umalis ka na lang at pinakawala ng lalaki. Mukhang nakipag-deal ka sa lalaking yon, tama? Matapos na magsalita ni Zenaya ay napatingin lamang siya sa nakatulalang si Alexander. Samantalang hindi naman makapaniwalang lalaki sa sinabi ng babae. Halos natumbok lahat ng babaeng itong ginagawa niya. Ang babaeng ito, hindi basta-bastang babae lang. Sobrang nakakahanga ang king katalinuhan nito. Lahat ng plano niya ay talagang nakita nito. Talagang hindi dapat minamalit ang babaeng ito. Akala niyang lahat ng planong ginawa niya, hindi man lang mapapansin ng mag-asawa. Ngunit nagkamali siya. Well, ang plano nga lang naman niya ay talagang makigulo sa mag-asawa. Ngunit palabas lamang niya yon at wala siyang balak na kalabanin ng mga to. Ang talagang target niya ay si Kendrix Ford, subalit nakakamangha pa rin talagang babaeng nasa harapan niya. Talagang lahat ng ginawa niya natumbok nito sa isang upuan lamang. Sumikit ang mga mata ni Alexander at tahimik na humanga sa angking katalinuhan ng babae. Ang kanyang pagkahanga sa babae sobrang malalim at malaki ang respeto niya dito. Sa isip niya napakaswerte ni Kit Joaquin sa babaeng ito. Nagkaroon ng asawa na hindi lang maganda, matalino at mabait pa. Napapamura na lamang siya sa kanyang isipan. Tamang lahat ng sinabi mo, Mrs. Anderson. I'm all surprised. Pero ngayong alam mo na, bakit mo pa nga ba ako kinakausap ngayon? Ano ang rason mo? Hindi naman siguro dahil sa magyabang na nahuli mo ko at nalaman mong plano ko sa inyo. Tanong ni Alexander sa babae. Gusto kong malaman ano nga bang deal ninyo na lalaking yon, Mr. Monte Carlo. Alam ko matalino kang tao. Wala ka nang kuwala pa dahil nahuli ka namin ng aking asawa. Hindi kayo magkakaroon ka pa ng benefit kapag makipag-cooperate ka sa amin dalawa. Sabihin mo sa amin kung anong deal ninyo ng lalaking yun at tutulungan ka namin ni Joaquin upang mapabagsak si Kendrix Ford. Sounds good, right? Nang marinig ni Alexander ang sinabi ni Zenaya Lisa, ay bigla siyang napaisip ng malalim. Talagang tinamaan ang puso niya sa sinabi nito. Biglang naging komplikado ang kanyang nararamdaman. Kung tutuusin, kaya lang naman niya ginawa yun dahil sa kanyang nawawalang pinsan. At ang pinaka-importante lamang sa kanya ngayon ay ang pinsan niya. Aside from his wife, ang nawawala niyang pinsan ng kanyang kahinaan dahil ito ang kaisa-isa niyang pamilya. Kung kaya't gagawin niyang lahat upang makilala at mahanap ito. Subalit ang baliw na lalaking yun ang nagpa-komplikado sa lahat. Talagang matigas ang ulo nito at ayaw sabihin kung nasaan ang pinsan niya. Ni isang impormasyon ay ayaw nitong sabihin kung kaya't napilitang siyang gawin ang gusto nito. Sandaling sinulyapan ni Alexander ang babae at nag-isip ulit ng malalim. Kailangan niyang pag-isipan ng maigi ang gagawin niyang hakbang at desisyon. Magiging okay ba at ligtas ang kanyang pinsan kapag nakipagsabuatan siya sa mag-asawang Anderson? Kinuyom ni Alexander ang kamao. Kailangan niya talagang pag-isipan ng maigi ito. Isang mali lamang ay talagang mapapahamak ang kanyang pinsan. Napabuntong hininga si Alexander at kinalma ang sarili. Kanina pa tumitibok na mabilis ang kanyang puso't naninikip na rin ito. Para ba siyang nilalamon ng isang kumunoy na kapag nagpupumiglas siya ay mas lalong kakainin siya ng kumunoy. Nagigitnaan siya ng 200 at hindi niya alam kung nasaan doon ang tama. Si Kendrix Ford ay isang baliw at psycho. Samantalang mag-asawang Anderson naman ay mautak at matalino. Sino sa dalawang partido ang kakampihan niya? Hawak ni Kendrix ang pinsan niya, ngunit matutulungan ba siya na mag-asawang iligtas ang pinsan niya laban sa psycho na lalaking yun? Talagang nahihirapan siya, pero wala naman sigurong problema kung susubukan niya makipag-cooperate sa mag-asawa, hindi ba? Besides, matalino at mautak ito kaysa sa baliw na yon. 3 versus 1. Alam naman niyang malaki ang probability na mananalo sila sa isa. Napatango-tango si Alexander at magsasalita na sana nang biglang napaaray si Zenaya. Nalalaki ang kanyang mga mata na makitang babae na mimilit sa sakit at nakahawak pa to sa tiyan. Kitang-kita rin niyang pamamawis ng babae kung kaya't bigla siyang kinabahan. Ah! Sigaw ni Zenaya habang namimilipit sa sobrang sakit. Mabilis pa sa kisap matang lumapit si Alexander kay Zenaya. Kahit na hindi alam na lalaki nangyayari ay dinaluhan niya ang babae at inalalayan. Biglang kumabog na napakabilis ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Hinawakan ni Alexander ang balikat ng babae at nagtanong, Mrs. Anderson, ano nangyari sa'yo? Sobrang nag-aalala na rin si Alexander dahil kitang-kitang nasasaktan ng babae dahil sa ekspresyon nito. Pumikit ng mariin si Zenaya saka napakagat sa labi
Talagang namumutla ng mukha ng babae at hindi man lang makasagot kay Alexander. Sinaya, idadala na lang kita sa ospital. Hold on. Mabilis sa kinarga ni Alexander ang babae. To his horror, kitang-kita niyang dugo sa damit na suot nito. Dahil sa sobrang takot ay dali-dali niyang ipinasok ang babae at isinugod sa malapit na ospital. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating sila sa ospital. Wala na ring malay si Sinaya kung kaya't doble-doble ng kabang nararamdaman ni Alexander. Ngayon lang siya nagkaganitong ulit simula nung nawalang asawa niya. Talagang tarantang-taranta na siya. Nang makapasok siya sa loob ay kagad siyang dinaluhan ng mga nurse at sa wakas, dinala si Sinaya sa isang silid upang gamutin. Ano nangyari sa kanya? Tanong ng isang nurse sa kanya. Hindi nugo siya, nurse. Hindi ko alam. Natatarantang sabi ni Alexander. Habang napapasabunot sa ulo, bigla kasi siyang nakaramdam ng frustration. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat upang mapagaling ang pasyente. Seryosong sabi ng nurse at kaagad na pumasok sa loob. Hindi niya alam kung bakit tinugong babae. Wala talaga siyang alam. Napaupo na lamang siya sa gilid ng silid kung saan nasa loob ang babae. Napahilamos siya ng mukha at biglang may naalala. Ganitong-ganito rin siya noong nasa ospital ang kanyang asawa. Dinugo rin ito ngunit, dahek, hindi kaya buntis si Sinaya Liza? Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya noon ang pinakamasakit na balitang natanggap niya sa tanang buhay niya. Yun ay ang pagkawala ng kanilang anak. Mabuti na lamang at ligtas pa rin ang kanyang asawa noon ngunit kinuha pa rin naman ito ng puong may kapal sa kanya. Napakamalas niya. Kaya nga simula noon, ginawa niyang lahat upang mahanap lamang ang nawawala niyang pinsan. Talagang pinagtuunan niya ng pansin ito dahil ito na lamang ang natitirang kamag-anak niya sa pamilyang Monte Carlo. Pipi siyang nananalangin na sana okay lang ang babae at wala sanang mangyaring masama dito. Napahinga siya ng malalim at mabilis na kinuha ang telepono. Kailangan niya pa ring tawagan ang asawa ni Sinaya na si Joaquin. Samantala na matanggap ang tawag mula kay Alexander ay dali-dali namang tinawag ni Joaquin si Jared upang puntahan siya sa office. Na makita niyang pumasok ang lalaki, mabilis niyang nilapitan ito. Pinarolyo niya ang wheelchair ng mabilis. Matutumba na sana siyang mabuti na lang at naalalayan siya ni Jared. Ano pong problema, boss? Nagmamadali yata kayo. Kitang-kita ni Jared na sobrang kinakabahan ng amo kung kaya't alam niyang may problema to. Kailangan nating pumunta sa St. John Hospital. Sinugod daw ang asawa ko doon. Bilis! Wala namang inaksaya pang oras si Jared. Agad niyang itinulak ng mabilis ang wheelchair ng amo at pumunta sa St. John Hospital. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating sila doon. Mabuti na lamang at hindi malayong distansya ng ospital sa kumpanya nila. Nang makapasok sa loob ay kaagad nang tinulak ni Jared ang wheelchair ulit ni Joaquin at pumunta sa nurse desk upang magtanong. Halatang-halata ang pamamawis ng noon ni Joaquin dahil sa sobrang kaba. Mangiyak-iyak na talaga siya kanina pa dahil sa narinig niya mula kay Alexander. Dinuguraw ang asawa niya. Muntik na siyang mapamura. Dahil sa sobrang gulat, ayaw pa sana niya maniwala sa lalaki. Ngunit ramdam na ramdam din niya sa tono ng boses nitong panginginig, takot at pag-aalala. Hindi naman siguro magbibiro ng ganun ng lalaki kung kaya't naniniwala na siya. Magsasalita pa sana si Joaquin na may marinig siyang bulong-bulungan. Grabe, alam mo ba, kanina ay may sinugod na dinudugong babae dito sa ospital. Kitang-kita ko yun. Ayon sa aking narinig, Sinaya daw ang pangalan. Kawawa naman kasi nawalang baby nito. Sobrang naawa ko sa kanya. Napakasakit ang mawala ng anak. Alam mo yan, Mari. Tama ka, Marites. Kung ako niyan talagang mababaliw ako. Sobrang nakakaawang babaeng yun. Matapos sa tinawagan ni Alexander si Kit Joaquin, ay doon din ang paglabas ng doktor mula sa loob ng silid. Okay ng pasyente. Pwede na kayong pumasok. Mister, dahan-dahan siyang pumasok sa loob at nakita si Sinaya na payapang natutulog. Anong nangyari sa kanya, Dok? Kamusta pong lagay niya? Napakunot ang noon ng doktor at seryosong tumingin kay Alexander. Mahina pang katawan ng asawa mo. Ngunit huwag ka mag-alala, safe ang mag-ina mo. Nagkaroon lang siya ng mild spotting dahil yun sa sobrang pagod at pag-iisip. Anong klaseng asawa ka? Hinahayaan mo mapagod ang asawa mo. Hindi mo ba alam na buntis to? Kung mayroong masamang mangyari ulit sa asawa mo, pagsisisihan mo talaga to. Tignan mo siya, lantang gulay na. You really need to take care of her, lalo na't ang baby niyo or else. I am serious here, mister. Pangaral ng babaeng doktor sa kanya. Hindi naman makapag-react si Alexander sa sinabi ng doktor. Mukhang napagkamalan siyang asawa ni Sinaya. Napakamot siya ng ulo saka umiling. Nagkakamali kayo, doktor. Hindi ako ang asawa niya. Pagtatama niya kaya natahimik ang babae.
Napaubong doktor sa kaumiwas ng tingin. Bigla itong nahiya dahil siya agarang pangaral nito sa lalaki. Pasensya ka na. Akala ko kasi. Never mind. Pakisabi na lamang na sinabi ko sa'yo na asawa nito. Maraming salamat at mauna na ako. Pwede na rin siyang lumabas kapag nagising na siya. She's fine. Napatango na lamang si Alexander habang nakatitig sa inosenteng babaeng natutulog sa harap niya. Ganitong ganito rin ang eksena niya noon, ngunit gising na gising ito't walang habas sa pag-iiyak. Hinahanap nitong anak nilang pumanaw na. Napailing si Alexander at napahangos ng maluwag. Nilapitan niya si Sinay at inayos ang kumot nito. Matapos na ayusin ang lagay ng babae, ay kaagad siyang lumabas sa silid. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa babae at anak nito. Samantala, nang marinig ni Joaquin ang bulong-bulungan, ay biglang nakaramdam siya ng takot. Si Sinaya? Si Sinaya ba yun na asawa niya? Talagang namamawis na ang kanyang paa, kamay at noo dahil sa sobrang kaba. Sumisikip na rin ang kanyang dibdib kung kaya tinignan niya si Jared. "Let's go, Jared. Bilisan mo," sigaw niya sa lalaki. Nataranta namang itinulak siya ni Jared at pumunta sa silid ni Sinaya. Pag-alagalang kanyang ulo habang hinahanap ang silid ng asawa at na makita niyang lalaking kinaiinisan niya recently, ay pinahinto niya sa pagtulak si Jared. "Alexander," bulong niya sa sarili. Nakaupo ito sa gilid ng hallway habang nakatulala sa pader. Malalim na malalim ang isip nito habang malungkot ang ekspresyon. Kinusot-kusot pa ni Joaquin ang kanyang mga mata at nang makumpirmang si Alexander nga iyon, ay sumabog sa galit ang puso ni Joaquin. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa sobrang galit. Gusto niyang lumapit sa lalaki at pagsusuntok-suntokin ito hanggang sa mawalan ng malay. Subalit paano? Ni hindi man lang siya makatayo o makalakad man lang. Huminga siya ng malalim. Humigpit din ang kanyang hawak sa wheelchair at galit na tumingin kay Alexander. Halos kitang-kita ng mga ugat niya sa noo at kamay dahil sa sobrang yamot. Hanggang sa inubos niyang lakas niya at naigalaw niyang kanyang kanang hita, kasunod ng kaliwang hita naman ng lalaki. Sa puntong yun ay nakatungtong na si Joaquin sa malamig na kina't biglang napatayo. Nangangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatiti kay Alexander at nangahakbang na sana siya. Para sugurin ng lalaki, bigla naman niyang nakita ang kanyang asawa. Si Sinaya na nakangitit hawak-hawak pa ang tiyan. Nang ma-realize na ligtas ang asawa, biglang bumalik si Joaquin sa realidad. Nawalang lahat ng lakas niya saka siya nakahinga ng maluwag. Lahat ng puwersang inilaan niya upang sugurin si Alexander ay nawala ng parang bula. At dahil doon, bumagsak ulit siya sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan niyang nirol yung kanyang wheelchair habang nakatingin na may pag-alala sa asawa. Nanginginig din ang kanyang labi at nagsalita. "Wife." Malakas ang boses niya, sapat na upang marinig ng dalawang taong nasa harapan. Ang kanina'y galit na ekspresyon ng lalaki na palitan ng isang maamong muka. Nakahinga siya ng maluwag na ma-realize na walang masamang nangyari sa kanyang anak at asawa. Magsasalita na sana sa Sinaya, ngunit nawalang atensyon niya kay Alexander nang marinig niya ang boses ng asawa. Sandaling kumunot ang noon ni Sinaya. Akala niya nag-halusinate lamang siya, ngunit hindi. Naroon talagang asawa niya sa harapan. "Habi, bakit ka nandito?" tanong niya. Katatapos nilang ubusin ang IV drip kanina, kung kaya't medyo mahina pa siya. Napalunok na mariin si Joaquin saka nagsalita. "Tinawagan ako kanina ni Alexander at sinabi niya sa akin na sinugod ka niya sa ospital. Nang pumunta ako sa nurse desk, may narinig akong bulong-bulungan. Sabi nila may nagngangalang Sinaya daw na napunitan kani-kanina lang. Akala ko ikaw." Sandaling pumiyok si Joaquin at naiyak na tinignan ng maputlang mukha ng asawa. Punong-puno ng takot at kabang kanyang puso sa sandaling yon. Mabuti na lang kapangalan mo lang pala yon. Mabuti na lang at hindi ikaw yon." Namamaos na patuloy pa ni Joaquin. Humigpit ang paghawak ni Joaquin sa kanyang armrest. Pinipigilang maiyak sa harap ng babae. Hindi niya alam kung anong gagawin kapag nagkatotoo yon. Siguro'y mababaliw siya kapag nalamang na walang kanilang anak dahil sa kapabayaan niya. Habang buhay niyang sisisihin ng sarili kapag may nangyaring masama sa asawa at anak niya, he really failed as a husband and father. Dahan-dahang lumapit si Sinaya sa asawa. Yumuko ito sa kanya't kinuhang nanginginig na kamay niya. Alam niyang malamig at namamawis yun, subalit wala siyang pakialam. Maya-may narinig niyang malambing na boses ng asawa. "Okay lang kami ni Baby Habi. Sabi ng doktor ay okay na kami. Kailangan ko lang ng pahinga at huwag na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Pasensya ka na." Dahan-dahang nilagay ni Sinaya ang kamay ni Joaquin sa tiyan nito saka napangiti ng matamis. "See? Okay na okay kami ni Baby, kaya huwag ka na mag-alala dyan."